Sa nakaraang video, nadisgrasya ang aming kasama na si Tres. Ang balikan siya. Kinakailangan namin makakita ng shop para mapalitan ang piyesa ng motor na nasira. Ito. Shop. Ito, shop. Kaliwa. Ano-ano pang hamon ang aming kakaharapin. Grabe yan! Para pasalubong sa atin! Aray! Sakit! Ay, lalim! Mapagtatagumpayan ba namin ang mga pagsubok sa Cordillera? Matatapos pa kaya namin ang aming Cordillera Adventure Tour? Kabili ang nangyari. Nasira yung shifter ni Tres. After fortunately, kailangan natin maghanap ng pyesa kasi hindi under yung motor niya nang wala ang shifter. So sasamahan natin yung mga nakabangga sa kanya para tulungan maghanap or magayos ng pinaka shifter. Mukhang ayaw ng tadhana na maging smooth yung namin dito. Noong una ako yung nasiraan. Ngayon naman si Tres. Anyway, all in good naman kasi hindi naman masyadong ganun kalala or wala masyadong masyadong nasaktan. Kumbaga may konting tama lang si Tres sa paa. Pero all good pa rin naman. So, hopefully may makita kaming piyesa kasi mahirap din. Ayun nga, mahirap gabihin dito sa sa bundok. Kasi lalo na hindi kami familiar, hindi kami taga dito, kaya medyo mahirap makipag-usap din. And so, yeah. So, let's go. Ito, shop. Ito, shop. Ito, kaliwa. Meron pa din banda. Tao po. Hi ma'am, meron po kayong shifter na pang sniper po o kaya pang XSR? Wala po. Wala po. Doon sa kabila, try mo. Sa kabila po. O, dyan, doon sa kabila, medyo, sa kabilang shop. Diretso lang kayo, isa doon sa kabilang. Kanan po. Sa kanan po. Sige po. Dalawang shop na yung napuntahan namin, medyo wala pa kami na nakikitang parts. Hindi kasi siya yung usual na na part na madaling makita o madaling palitan. Dapat ang makita naming shop is either Yamaha shop or malaking shop na na pwedeng pagbilan na ito. Konting hassle, pero ganun talaga. Accidents happen. No. Zero visibility na. Ay, nako.
Kawawa mga bata na naman. Zero visibility. Oh, hindi mo nakita yung sa gilid. Tansya ko nasa mga 20 degrees siguro to. 20. Yung bibig ko, usok na. Usok na yung bibig ko. Abatan na. Abatan. So, nahanapan na lang namin. Oo nga. Cross fingers, Lord. Sana meron na. Grabe. Grabe yung fog. Some part, medyo gabi na rin. Mayroon na. So, ang gagawin namin, nakabig nila Ras sa airport. Ang plan is ganap ng matutulugan. Then, tomorrow morning, hanap tayo ng motorcycle shop uli dito na pwede natin mapagbilhan. You know, so nandito na kami sa Abatan mga sir. Grabe yung fog dito. So naghanap na lang muna kami ng inn na tutulugan namin para makapagpahinga muna, tapos bukas na namin gagawa ng paraan yung quick shifter. Diretso bagay! Pero kaya ba 60%? Kaya nyo handa mo. Saan tayo? Dito. Pero meron mo. Guys. Alpines. Uy, thank you. Thank you sir, thank you. Kailangan pala na extra race to. Sa apoy. Sino? Isang sarap. Kapag tawag doon, yung tumutulos, parabus, pasagos. Na ano lang sitaw. Ayan, sitaw. Mag-face. Sino? Sa dito na kami sa Alpines. Ano pa? Alpine. Alpine Star. Lodge. Alpines Alpines Lodge. So, after nung sakuna na nangyari sa amin dito sa Bucharest. Magra-race mo. Okay. Hindi po dalawa. Ngayon, nakahanap kami ng transient dito sa Alpines Lodge. And buti na lang meron silang available rooms. At sakto din kasi sobrang lakas na ng ulan, no? Talaga. At may pagkain na. May dinner na kami. Yung inasal nila. Yun, so, kain muna kami, no? Then, siguro, naliligo, freshen up. Tapos, tulog na. Pagod eh. Grabe yung araw na to. Wala talagang ride na tayo na ano ngayon, ha? Na walang average. Ay, no. Sige. Hi guys, so ito nakapag-freshen up na kami. Kanina walang kuryente pero ngayon may ilaw na. So ka-roommate ko pala si Geraldo. Yun. So doon siya papwesto. Ito naman yung pwesto ko. Ayan. So grabe yung araw namin ngayon. Kala namin prepared na kami para sa mga mga dapat na i-prepare namin pagdating sa mga motor namin, mga change oil, mga tools, nagdala kami, mga pampasak, and everything. Pero yung mga nasira pa or yung nadisgrasya pa yung hindi pa usual na pyesa ng motor, no? Yun. So, since wala nga kaming nakita na pyesa ng motor para kay Rani, tomorrow, meron na kaming plan B, meron na kaming option na paggawa ng parang bracket, yung nasirang bracket ng shifter niya para madugtungan yun, tapos pwede niya na matapakan, pwede niya na magamit yun. So ngayon is magpapahinga na lang kami, matutulog. Hindi pa namin sure kung pupunta pa rin kami sa Sagada, pero magdidepende pa yun kung gaano kabilis matatapos yung paggawa ng motor niya. Pero kung maaga naman, sasadyain pa rin namin yung Sagada. Pero sobrang bilis na lang siguro
Tapos, diretso na kami ng LU, ng La Union. Sayang nga lang hindi namin napuntahan yung highest point kasi isa yun sa mga checkpoint na dapat na pupuntahan namin. Lalo na kung, ayun nga, papakita sana namin sa inyo kung ano yung mga checkpoints na kailangan nyo ma-accomplish kung gagawin nyo yung CAT level 1. Pero unfortunately, meron yung unfortunate na nangyayari na na-discuss. But again, all good pa rin naman kasi hindi nasaktan si Rani. May konting gasgas lang yung paa niya pero all goods pa rin. Yung motor, magagawa naman ng paraan, hindi naman siya ganun kagrabe din. Pero hopefully talaga makakuha kami ng pyesa. So, yeah. So, dito muna namin i-end yung day 1 or yung aming overall day namin ngayon dito sa Benguet, no? Mula Tarlac, kaninang umaga, umabot na kami dito sa Abatan. Nasa Abatan, Benguet na kami. So, yeah. So, tomorrow is another day. Hopefully, maging maayos na yung panahon. Bigyan kami ng maaraw na panahon para hindi na hassle yung pagbiyahe namin. So, matutulog muna kami. Good night. Swissies muna tayo, guys. Hindi to sponsored pero favorite ang chocolate drink. So yung mga motor pala namin, dito namin pinark sa likod. Grabe yung fog. Baguio feels. Pero nasa Benguet na tayo, no? Wala tayo sa Baguio. Nandito kami sa Abatan town proper. Ayan. So yung boy perwisyo. Si delaying tactics. Si delaying tactics. Bata pa lang pinanganak na yun, tiga-delay tayo. Pakita ko pala sa inyo yung yung nasira sa motor ni Rani. Para may idea kayo. Pag mamalaki mo pa, nasira na. So ito, nasira yung shifter niya. Yung pinaka-cambio. Dito. Nabali yung pinaka-cambio niya. So ang ngayon, ginawa namin, tinalian lang namin ang alambre, tsaka another tali, para pwede siya mag-shift ng primera tsaka segunda. So yun, nakaakyat naman kami dito, nakabot namin. So ito yung mga motor namin. So ito yung kay Edward, kay Gege, kasi sa akin. So ito yung lodge. Ito yung lodge. So ang babait din ng mga staff dito kasi yun nga, walk-in lang kami. Pero buti na lang din meron silang available rooms. Kasi kung wala silang available rooms, talagang basang-basa kami kagabi. Tapos sobrang lamig. Nasa 20 to 19 degrees yung temperature. So sobrang lamig niya. So yeah, ngayon magbe-breakfast muna kami sa taas. Kain muna kami. Tapos baka mamaya maghanap na rin kami ng shop na pwedeng puntahan. Ayos. Tapos dudugtungan na ng bakal. Yun. Dito na lang. So bali, binutasan na yung lumang bracket. Kasi ito ngayon ng bakal yan. Magkano daw? So, band aid solution muna yan para makapag-shift lang siya. Sakto pala talaga dito tayo dinala sa Alpine Alpine Cove. Dito lang kami, sa tapat lang nito ng Alpine Lodge. Dito.
So yun na guys, mukhang okay na yung motor ni Rani. Mukhang nagawa na ng paraan. So ang ginawa is nagbutas dun sa bracket na naputol, tsaka yung mismong bracket. No, binutasan yun. Tapos nilagyan ng bakal. Then yun yung ginawang suporta para magdugtong uli yung dalawang nabali. Nirivet siya para mas matibay. Hindi kasi siya pwedeng i-welding kasi matutunaw yung pinaka bakal nung bracket ni Rani. So hindi kasi siya pure bakal eh. Hindi ko alam kung ano yung tawag na ano, pero parang aluminum yata yun. Not sure, no? Hindi ko alam din. Pero so far so good. Medyo tumigil na rin yung ulan. Hindi na ganon kalakas, paambon-ambon pa. Pero hopefully magtuloy-tuloy na yung magandang panahon para mas madali yung biyahe namin papuntang Sagada. So, again, ang balak na namin is papuntang Sagada. Then from Sagada, diretso na kami La Union. At doon na kami magpapalipas ng gabi. Doon na kami mag-stay. So, maghanap na lang kami ng transient uli doon kung saan man kami mapadpad. Siguro mga budget hostel lang yung kukuhanin namin. And, yeah. So, what another experience for us. Charge to experience na naman. So, again, hindi maganda yung nangyari or hindi namin ginusto yung nangyari kasi aksidente talaga at hindi ko talaga nakita kung ano yung buong pangyayari, pero yun nga, nabangga si Rani kasi sa gilid dahil merong isang lokal na galing Bugyas, so galing kami Bugyas na medyo humarurot kasi tapos merong humps, so nawalan siya ng balanse dan tumama siya kay Rani. But again, all in good kasi walang masyadong tama si Rani. Hindi siya nasaktan ng sobra-sobra. No? Yun pa rin yung pinagpapasalamat namin. So kaya pa nagra-ride kayo, palagi kayo magpe-pray, palagi kayo magiging prepared. No? Prepare niyo yung katawan niyo. So, ayun. So ang gagawin na lang namin dito ngayon siguro is magpe-prepare ng gamit, maliligo para medyo magaganda sa pakiramdam. Tapos, alis na kami maya-maya. So, 12 pa naman check-out namin. Medyo sulitin na namin kasi late din naman kami nag-check-in dito. Mga around 8 p.m. na yun. O nga pala, no, blessing in disguise na naman na napunta kami dito sa Alpine Lodge na hostel, na inn. Kasi, saktong-sakto, sa tapat lang ng hostel na to, nung lodge na to, is yung shop kung saan ngayon ginagawa yung motor ni Rani or yung parts ng motor ni Rani. Again, may mga mysterious ways talaga, no, na kapag si Lord na yung gumawa or si Lord na yung gumawa ng paraan, talagang mapapasabi ka na lang ng what a coincidence or yun nga, blessing in disguise. Kasi meron pa kami isang tinitignan na lodge bago to, dun sa bandang unahan, pero sarado na, hindi namin makita. Then nag-search pa ako isa pa, tapos ito ngayon nakita ko yung Alpine Lodge. Una hindi rin namin makita kasi sobrang dilim, tapos umabanti lang kami konti. Ayun, nakita na namin. Yeah, so again, hindi man to inasa namin para mapakita sa inyo yung tour nung Cordillera Adventure Tour, pero isasama na lang din namin to para alam niyo yung i-expect nyo kung sakasakali at paano din kayo mag-iingat, lalo na pag ganitong weather. Kasi usually yung mga nag-Cordillera Adventure Tour, summer talaga nila ginagawa. Hindi rin naman natin inaasahan na merong bagyo talagang pumasok sa bandang northern part ng Luzon, kaya ganito yung panahon, pero ganun talaga. Pero siguro babalik tayo dito na hindi naman tayo nakamotor, nakakotse naman tayo para mas kasama natin yung family, kasama natin si Alain and si Shoshopaw, no? So kita-kits mamaya. What's up mga sir? So, nakapag-prepare na kami, check out na din kami dito sa Alpines Lounge dito sa Abatan, Benguet. So, right now, papainit na lang kami ng mga motor namin. Tapos, any minute now, alis na kami. So, yeah. So, ang first stop namin, naayos na nga pala yung motor ni Rani. Bali, nagawa na ng paraan. Nalagyan na ng bracket yung pinaka nabali. So, dito, tingnan natin.
Yan. So dito nilagyan na ng bracket magkaabilaan. Ito, tsaka doon sa kabilang side. Para medyo matibay siya. Kasi yung una sa likod lang eh. So, all good na yan. Huwag lang masyadong tatapakan ni Rani para matibay pa din. Ngayon, ang gagawin namin, pupunta na kami ng Besang Pass. Hindi na kami dadaan ng Sagada kasi pag dumaan kami ng Sagada, medyo gagabing kami papuntang LU. So, medyo maka-cut short yung ating ride papunta or yung ruta ng cut level 1 natin, yung mga checkpoint na pupuntahan natin. Kasi si Sagada isa yun sa mga may checkpoint na kailangan mapuntahan. Pero all good lang naman. So, safety first kasi kami. Mahirap na at again, hindi naman namin sure kung gaano katagal talaga yung band-aid solution na ginawa namin dun sa motor ni Rani. Ngayon, after namin Besak Pass, punta naman kami ng La Union Welcome Arc. Tagundi, tapos La Union Welcome Arc. Then from La Union, doon na kami magpapahinga. Hopefully maganda na yung weather doon para ma-enjoy naman namin yung ride natin. At samahan niyo pa kami sa next adventure namin ngayong araw. And let's see kung ano pa yung mga magaganap. And pray lang namin or magpa-pray lang kami na sana hindi na umulan. So right now, hindi na siya umuulan dito sa Abatan Benguet. Pababa na kami. So let's go. So pababa na kami ng Mankayan, Abatan Road. And dito sa mga bandang parte na to, hindi na masyado malakas yung ulan. So medyo ambon-ambon na lang. So ayun, in-expect namin na pagbaba namin sa dulo, mas matuyo na yung weather or mas maaraw na. So, sayang hindi kami makapagpalipad ng drone sana masarap sana mapakita sa inyo na kung gaano kaganda yung lugar dito sa may Benguet side, sa may Abatan. Siguro hindi pa para sa amin yung new highest point, ayaw pa rin magpakita eh. Pero sa susunod babalikan natin yan. Baka ang gawin namin nakasasakyan na para sure ball, hindi tayo mabasa o hindi tayo mahirapan. Pero look at the view. Sana kita pero ang fog pa rin eh. Grabe naman yan, ang ganda. Solid tignan niyo yung view ng bundok Wow! Wow! Grabe, siguro kung hindi maulan, mga sir. Ang ganda dito Yan Sigurado babalik tayo dito para bigyan natin ng justice yung ganda ng lugar. Kasi ay nako, second time namin makyat dito kaso di talaga kami pinapalad eh. Sobrang ganda. Bundok tas sea of clouds. Sana makapunta din kayo dito mga sir, kasama family, barkada, tropa, lahat. Sama nyo. Tapos ma-appreciate nyo talaga. Kumbaga iba talaga yung ganda ng Benguet din. Ang daming pwedeng i-offer sa inyo ng Benguet. Hindi lang sila sagana sa gulay. Sagana din sila sa mga magagandang lugar, magagandang sceneries, lalo na yung mga kabundukan nila. So, nakababa na kami, medyo nasa kapatagan na kami, meron na kaming dito nakikitang clearing. Uy, pwede tayo dito, pwede tayo dito. Tigil lang kami saglit dito para magpalipad ng drone kasi wala nang ulan eh.
Gusto ko mga sir, nandito kami sa Ilocos Sur. Kapatagan na dito. Wow. Boundary ng ano to? Benguet at Ilocos Sur. Cervantes. Basta nandito na kami sa Cervantes Road na parte na to ng Ilocos Sur. Sabi nila Heraldo Lacotero, pero medyo ulan pa rin. Pero doon sa bandang part na doon sa may doon sa kanan, no, yun po, kaliwalas na eh. Siguro ano na lang to, aftershock. Pawis na lang ng pero tignan nyo dun yung grabe yung pag sakalo. Ayun, grabe yung pag sa kaliwa. Lamig pa din ang kahit pa paano, pero hindi na ganun kalamig. Tansya ko mga nasa 28-29 degrees. Ito, tignan mo yung sea of clouds dyan, grabe ang baba ng ulap. Grabe ang baba ng ulap, So itong way na dinadaanan namin ngayon is yung way papuntang Besang Pass. So maghanap lang muna kami ng kakainan namin kasi sabi ni Tres, wala nang kainan doon sa taas kasi bundok na daw yun. So hanap muna tayo ng kakainan natin. Hindi pala yun. Tsaka CR. Ito, so tapos namin lumabas, kumain. Then diretso na kami ulit ng Besang Pass. Kakikita nyo dito sa taas na to, ito yung bundok ng Besang Pass. Aakatin namin yan. So sabi ni tatay, meron kami nakausap kanina na galing Besang Pass. Medyo maulan daw, pero baka wala na din ngayon kasi kanina pa yun eh. So hopefully again, sana pagdating namin ng Besang Pass wala nang ulan. Tsaka sa La Union daw, umuulan daw eh. Kaya nagdadalaw isip kaya kami tuloy kung matutuloy pa namin yung mga spots sa pupuntahan namin eh. Pero let's see, hoping for the best na maging maaraw, maging maayos pa rin yung panahon. And ang ganda dito, ang ganda ng way papunta sa Besang Pass. Wow, pag grabe yung pag. Medyo paakit na tayo mga sir. Let's go. So all full tank guys, full tank na kami lahat. Para wala nang wala nang stopover, wala nang hinto-hintuan to, dire-diretso na to hanggang Besang Pass. Then pababa kami ng Tagundi. Yung Tagundi is isa sa mga checkpoint ng CAT level 1. So again, hindi na to kumpletong travel guide or adventure ride papunta ng CAT level 1 kasi may mga checkpoint na kami na na-miss dahil nga sa certain unfortunate events na nangyari. Pero papakita pa rin namin yung mga ibang checkpoints pa na pwede namin madaanan. Medyo maambon dito sa part na to or dahil sa to sa yata sa puno lang eh. Pero yan, so let's go. Grabe, ang ganda. Oh, tignan niyo yung mga rock formation dito sa taas. Grabe Ingat kayo dito pag dadaan tapos maulan guys. Kasi ganito, medyo prone to sa mga landslide. Tapos yun nga, Paleta S pa. Pero grabe, ang ganda dito. Sobrang ganda siguro nito kung maaraw pa. Hindi yung nasa left side ko mga sir. Grabe yung parang pag nalaglag ka dyan, si San Pedro na yung bubulaga sa'yo. Grabe yung yan tas may mga mini falls pa dito. Yan grabe, ang ganda. Ingat kayo pag aakyat kayo dito sa Besang Pass dahil twisties, tapos yung landslide pa. Ayan. So yeah, update namin kayo pag nasa Tagundin na kami. Ito na yan, Tagundin. Ay, malapit na. Besang Pass. Ito mo yung landmark landmark ng Besang Pass. May nakasalubong kami na mga nagkakat ngayon. Di ko alam kung kailan sila nag-start. Pero ito yung isa sa mga checkpoint yata, yung Besang Pass landmark. Doon yung merong monument dun. Tapos tignan nyo, wala kayong makita puro puti lang. Puro puti lang. Grabe. Anyway, next time
Balik tayo dito talaga ng summer. Gusto kong bumalik ng summer. So, dito sa pababa ng Besang Pass, papuntang Tagundin. We're going down now. So, eto naman, puro palusong naman. Kung kanina, puro paakyat tayo, puro ahon. Ito naman, palusong. So, dagdag challenge to sa Tarik kasi maulan. Tapos may mga bato-bato pa, putik. Yeah, so, ride safe sa lahat, no? Lagi, oy, grabe pag dito! Oy! Oy! Grabe yung pag... Sana kita. Tapos ang ganda naman. Grabe yung mga falls talagang ano, kahit ang lilit nila, ang ano, ang ganda tignan. Sana ano, mapunta ako din yung Crying Mountains ng Benguet. Di ba sa Benguet yun, yung Crying Mountains? Anyway, basta. Uy, ano, mabato. Uy, grabe. Grabing fog yan. Uy! 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 Grabe, ang ganda. Parang ayoko nang patayin yung camera ko hanggang sa napunta tayo sa Tagundin. Grabe, kahit hindi masyadong maaraw, pero ang ganda oh, ang magical nung ano, ng lugar. Oo. Ay, paisa, ay. Ay. Ay, ano, last slide. Ingat. Uy, huwag kayo titigil sa kanan! Grabe! Ay, may falls ulit ito. Mixie! Let's go! Ang daming falls, oh, ang daming mini... Ay, ano to? Siko rin ulit to. Siko, Mixie. Mano, may mga landslide. Dahan. So, maganda rin talaga pag may intercom kayo, lalo sa mga ganitong lugar. Kasi, pag wala kang intercom or senyas lang, medyo mahirap. Lalo na napaka-importante ng role ng spearhead sa mga ganitong ride kasi mabibigyan niya na kagad yung signal or mabibigyan niya na kagad ng babala yung mga nasa likod niya. Katulad ng mga yung mga landslide. Grabe. Solid. Oy, running water ha. Ingat, basa-basa. Big C. Ay! Ay. Grabe yung ano doon, yung bangin sa kanan nung yung harang. Tignan mo yung mga dito, bundok dito na semento oh. Para maiwasan na siguro yung landslide or siguro dito yung medyo prone yung landslide kaya ginawa na nilang ganyan, sinemento na. Grabe oh. Grabe, ang ganda. Oh. Hindi ako parang mas ma-appreciate nyo talaga to pag may clearing. May truck paakyat. Oo. Flamables. Wow. Haba na itong video na to, dire-diretso to, hanggang Tagundin. Sharp. Parang may nakita akong falls. Falls dun oh. May falls dun na balito.
I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the Shoutout, moon is sige. the snow, we don't care about the others. Santa Lucia? Shoutout sa mga taga Santa Lucia! You said Hey! Ito! Para... Meron pa ba? Wait lang ha. Hindi ko alam kung meron pa ako eh. Taglit. Eto brother oh. Ito ba isa oh. Salamat. Subscribe kayo mga pre ha. Grabe ang taas. Ayun oh. Pag nalaglag ka dyan, di ka na, goodbye ka na. Ito may mga ano pa, landslide po. Tayo, nakababa na tayo ng Besang Pass. Patag na to. Let's go! So grabe, dun tayo galing sa pinakamataas ng Besang Pass! So Cervantes Road pa rin tayo mga sir. Palabas na tayo. Tapos papunta na tayo ng Ilocos Sur. Patagos na tayo ng Ilocos Sur. 4 PM pa lang pero gloomy kang gabing-gabi na. So hopefully hindi kami masyadong gabi sa daan kasi maghanap pa kami ng transient. Maghanap pa tayo ng transient sa La Union. May may sasakyan. Slow down. Uy, may landslide. Slow down. Sila kuya muna. Uy. Liga! Grabe yan! Parang pasalubong sa atin! Aray! Bakit ito?
Aray! Sakit! Hanap! Hanap ka ng ano yan! Sisilungan! Saan? Doon sa waiting shed? Ikot, ikot, ikot! Ay, lalim! Grabe, pasalubong talaga. Hi guys, good evening. So, kung nagtataka kayo kung nasa kami ngayon, nandito kami ulit sa bahay nila Rani, sa bahay ng manugang ni Rani, dito sa Tarlac. So, mahabang kwento. From Besang Pass kanina. So, habang binabaybay namin yun, makita niyo naman sobrang maulan pa din hanggang sa makababa kami ng Besang Pass at marating namin yung Tagudin na na lugar or something. Pero unfortunately hanggang makarating pala kami ng ng Suyo, sa may Suyo, yun sa may Ilocos Sur. Grabe yung pinagdaanan namin. Sobrang walang tigil talaga yung ulan. Tapos madulas pa. So dapat didiretso na kami pauwi ng bahay ng Manila. Babalik na kami ng Manila. Kaso naisip namin magpahinga na lang muna dito dahil sobrang tuloy-tuloy din yung biyahe na ginawa namin. Kaya dito na kami magpapalipas ng gabi. Dito na rin kami kumain kanina, nag-dinner kami kanina. Bumili na lang kami ng pagkain sa 7-Eleven dahil sa sobrang pagod. No? Tsaka cup noodles. Grabe. Hindi na namin natuloy yung loop na gusto namin or yung adventure tour ng Cordillera. Hindi na namin siya nakumpleto. Kailangan namin siya i-cut short dahil sa pumasok nga ng bagyo ngayon, no? And ngayon sa Tarlac, hindi masyadong kita, pero hindi na siya umuulan. Pero kanina umuulan pa eh. Pero ngayon wala na. Sobrang hinahabol yata kami ng ulan eh. Anyway, all good naman. At least safe kami. Safety first pa rin naman yung iniisip namin. Kung hindi lang kami sobrang pagod talaga at kung hindi din masyadong maulan, siguro dinaretso na namin hanggang Manila. Pero dahil sobrang ulan, basang-basa na din yung pants namin, and kahit yung kapote tumatagos na rin yung yung tubig. Minabuti na namin mag-stop. O nga pala, no, dapat sa La Union kami mag-stay this evening. Pero meron na kami napagtanungan na transient, pero hindi na namin tinuloy. Mas dito na lang kasi sayang din naman yung pera. Dahil wala rin naman kaming wala na rin kami makikita doon. Hindi rin namin ma-enjoy yung La Union kasi nga maulan. So yun na, dito na kami napunta. Meron naman kami mga nakuha ng mga drone shots at mga overlooking doon sa Besang Pass. Sobrang fog doon, pero sobrang ganda, sobrang magical nung lugar. At may appreciate nyo talaga siya makita kung mismo kayong pupunta or kayo mismo ang pupunta doon, no? Yun, so yeah,
na like I mentioned, ngayon ko natatapusin yung vlog na to. Maraming salamat sa mga sumabaybay at nagsusubscribe pa rin sa mga sa YouTube channel namin. Shoutout nga pala dun sa mga kabataan na nagbabike na nakasama namin or nakita kami sa may Besang Pass, no. Nakalimutan ko na yung pangalan ng grupo nila, pero shoutout sa inyo mga kids. Yeah, so again, this is Journeys of Lumibaw. Salamat sa pag-subscribe sa channel namin. Don't forget to click the like, share, and follow button sa aming Facebook page, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel namin, Journeys of Lumibaw. Ganun na rin sa mga kasama ko kanina, si Tres TV at Geraldo Lacochero, no. And hanggang sa muli na ating adventure, abangan nyo na lang yung mga susunod pa namin na trip, no, na gala. This coming October, meron kaming pupuntahan. Meron kaming celebration na gagawin. So, kung saan yon at ano yun, kita-kits na lang dyan sa October. Alam, guys. Good night.